Nahihiyang kumakaway ang maagang sinag ng araw sa makipot na eskinita ng Binondo, pero halos walang init na maramdaman si Lolo Ambo. 79 na taong gulang, butot balat, at huling kumain ng kanin 2 araw na ang nakararaan. Nakaluhod siya sa putikan ng bangketa, nakasandig sa pader ng lumang bodega, at ang tanging samyo sa hangin ay halimuyak ng mantikang pinamugara ng usok ng jeep. Sa pagitan ng panginginig ng tuhod at pagkalantad ng butas-butas na polo, nakaunat ang nangingitim na palad niya, hinging-hingi ng baryang magliligtas sa kulo ng sikmura. Sa tuwing maglalampas ang mga mangangalakal na may bitbit na sako ng bigas o mga estudyanteng naka-earphone, walang kumikibo. Parang naging bahagi na lang siya ng basurang nagkalat. Nang humina ang yabag ng mga paa sa paligid, kasi kalagitnaan na yun ng hapon at nagsisimula ng mag-angat ang mga vendor ng tolda, narinig niya ang marahang kalansing ng barya. Ngunit sa unang tingin, wala siyang makita. Pinahid niya ang malabong matang tubig luha. Doon niya nasilayan ng isang batang lalaki na nasa pagitan lamang ng 5 taon at 7, suot ang pinakapamilyar na kasuotan sa kanyang alaala. Puting polo, berdeng shorts at itim na sapatos na may luma, gulit malinis ng pagkapolish. Nakabikis sa balikat ng bata ang backpack na higit na malaki pa sa kanyang balakang, at sa kanang palad nitong maliit na parang inukit ng anghel, may kislap ng piso. Iisang piso lamang, luma pa, nakapalibot ang mapusyaw na tanso. Hindi niya maatim tanggapin agad, inatras niya ng bahagya ang kamay, waring nahihiya sa huling piraso ng dangal. Mulit nakangiwi ang bata, may determinasyon sa noo, at tiniyak na nasa mata ni Lolo Ambo ang simpleng katanungan. Kakain pa po ba kayo, Lolo? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Walang tinig na lumabas sa bibig ng matanda pero kusang nangining ang baba niyang parang batang gininginaw. Unti-unti niyang inabot ang barya. Nang dumampi sa palad niya, maramdaman niya ang biglaang init. Parang may dalang higop ng sabaw ang baryang iyon. Anak, paus niyang bulong. Salamat. Inilapit ng bata ang platitong plastik na hulugan niya at doon nahulog ang piso. Maliit na alingaw-ngaw sa plastik, ngunit napakalaking bagundong sa puso. Gusto sanang magsalita ni Lolo Ambo, subalit nangingirot ang lalamunan niyang tuyo. Sa halip, pinilit niyang ngumiti. Noon niya mapagmasdang maigi ang bata. Kulot ang pilik mata, makinis ang pisngi, at may munting nunal sa tapat ng kanang kilay. Gumuhit sa isip niya ang isang larawang itinatago na ng alikabok ng nakaraan. Isang sanggol na niyakos niya 16 na taon nang nakalipas bago sila mapadpad sa trahedya. Anong pangalan mo, iho? Halos bulong na lamang, mahina at basag. Marco, Lolo, sagot ng bata habang nakatitig pa rin sa kanyang mga mata. Ikaw po? Ambrosio, pero Ambo na lang, sagot niya, sabay tanggo ng bahagya. Napakunot ang noon ng bata, parang may sinakip alalahanin. Yumuko ito, kinuha ang panyo mula sa bulsa at inilahad. Madumi po ang pisngi niyo. Pinahid ni Marco ang bakas ng alikabok at luha sa pisngi ng matanda, marahang hinaplos na tila sariling lolo ang kaharap. Sa bawat hagod ng maliit na kamay, bumabalik kay Ambo ang alaala ng sarili niyang anak. Si Sergio, na nung 5 taong gulang pa lang ay ganito ring kalambing, hanggang isang gabing bagyo, nahulog silang mag-ama sa ilog nang gumuho ang lumang tulay. Siya'y inanod sa magkabilang taranggahan ng Maynila at pinanood sa dyaryong kinabukasan na patay daw sa sakuna ang batang lalaki. Hindi na muling natagpuan ng bangkay at mula noon ay dinala ni Ambo ang bigat ng pagkakasalang ipinagkaloob ng tadhana. Habang naghihilamos sa sariling dingding ng luha, nilingon niya ang paligid. Walang halos nakapansin sa esenang iyon, pero sa dulo ng iskinita, may 2 babaeng nakaitim na uniforme ng pampublikong paaralan. Nakatingin sa bata. Sa dibdib ng isa namumukod ang ID na may tatak, Miss Nicole Rivera, Capuan Elementary School Guidance Counselor. Lumapit silang 2 ng dahan-dahan. Marco! Tawag na mas bata. Nilingon ng bata, ngumiti at sumagot, Ate Jade! Napagtanto ni Lolo Ambo na ang batang nagsasanay para sa field trip ay di pala nag-iisa. May abang guro at ate palang sumusunod. Pero sa mga sumunod na hakbang, tila pumintig sa puso ni Miss Nicole ang isang luma at mahalagang alaala. Napatigil siya ng tuluyan, pinalahlan ng mata si Ambo. Sir Ambo? Bulong niya, halos inayawan ng hangin. Sir Ambo Abisamis, kayo po ba yan?
Uminog ang mundo ni Ambo. Narinig niyang muli ang dati niyang pangalan. Pangalan niya bilang guro at dating punong guro ng eskwelahang iyon, 25 taon na ang nakalipas. Nanuyo ang labi niya. Ikaw? Si Nicole? Yung estudyanteng matigas sa math? Tumango ang babae. Nangingilid ang luha. Kayo po yung nagbayad ng entrance exam ko sa high school. Naaalala niyo pa ba? Napangiti si Ambo, bakas ng gulat. Oo, nakita ko kasi kayong umiiyak noon sa harap ng faculty dahil walang pamasahe papuntang lungsod. Humagulgol si Nicole hanggang yakapin niya ang matandang halos di makatayo. Pinalibot niya ang braso, hinagod ang maputlang likod nitong bahay na ng kalansay. Lumapit si Jade, kapatid ni Nicole at volunteer din sa paaralan. Niluhuran nila si Ambo na tila sinasamba. Sir, matagal po naming hinahanap kung nasan kayo. Binanggit ng principal, estudyante nating si Sergio. Napatigil si Ambo. Si Sergio? Buhay siya? Parang guhit ng kidlat ang pagbalik ng dugo sa pisngi niya. Inabot ni Nicole ang cellphone, nag-scroll, ipinakita kay Ambo ang isang retratong kinuhanan sa awarding ceremony ng lungsod. Isang binatang nakasuot ng barong, may medalya, nakangiti sa kamera, pareho ang munting nunal sa kilay at ang pagkakahugis ng mata ni Marco. Ito po si Engineer Sergio Abisamis Jr., ang ama ni Marco. Siya po ang financier ng feeding program sa distrito. Nasa loob lang siya ngayon ng barangay hall at kumakausap sa mayor. Natitigilan si Ambo, nanginginig ang kamay sa paghawak ng telepono. Tila sumabog ang dugo sa loob ng kanyang dibdib. Nangingilid ang luha, hindi makapaniwala. Akala ko, nalunod siya. Umiling si Nicole. Inanod siya sa kabilang pampang. Inampon ng mag-asawang taho vendor pero nakilala ng DSWD dahil sa birthmark. Lumaki siyang nangungulila sa tatay na hindi niya makita pero hinimok ng social worker na mag-aral. Hanggang tumuntong siya sa kolegiyo sa scholarship. Matagal po kayong hinahanap, sir. Kinalap namin ang huling record ninyo pero wala pong permanenteng address hanggang ngayon. Nagkulay abo ang paligid kay Ambo. Pinahid niya ang piliyong luha, sa kamuling tiningnat si Marco. Nakahawak pa rin sa plastic na platito. Ikaw pala ang apo ko, bulong niya. Halos di makahinga. Napakunot ang kilay ng bata. Apo? Tanong niyang mababa. Tinuruan akong magbigay ni Papa. Sabi niya, magbigay ka kahit piso at siguraduhing laging nakangiti. Sumilay ang isa sa pinakamatamis na ngiting nakita ni Ambo sa buong buhay niya. Lumuwag ang dibdib na matagal nang nakapiit sa dalamhati. Inakap niya ang bata at tagilid muna, parang natatakot mabasag. Tapos ay tuluyang isinubsob sa balikat ang muka, hinagod ang pagkasuklay ng buhok at sinambit ng pabulong. Salamat Diyos ko, binalik mo rin. Habang yakap nila ang isa't isa, umalinaw-ngaw sa malayong dulo ng kalye ang sirena ng pulang sasakyan ng barangay. Dumating si Sergio kasabay ng ilang volunteer. Nang makita niyang yakap ng isang batang lalaki ang matandang pinaghahanap niya mula pagkabata, nagkalas ng tali ng takot ang kanyang puso. Kayay? Sigaw niyang hirap pigilan ang luha. Lumingon si Ambo na natigagal, sapol ang pamilyar na boses. Sa loob lamang ng ilang segundo, naghalo ang takot, saya at gulat. Humakbang si Sergio, nanginginig ang kamao at sa unang pagkakataon matapos ang 26 na taon, naghitik sa pandinig ni Ambo ang salitang, Tatay. Nagpalakpakan ng mga tao sa paligid, mga vendor na dating nagugulumihanan, mga tricycle driver na nakahinto at maging ilang estudyanteng naglalakad. Parang nagbukas ang langit, hinaplos ng gintoong sinag ng dapit hapon ang malaking tagpo ng mag-ama at apo, parang nag-uukit ng bantayog sa gitna ng marumising bangketa. Hindi naudlot ang sumunod na mangyayari. Dahan-dahang inalalay ni Sergio si Ambo patayo, hinubad ang sariling jacket, isinuot sa balikat ng matanda. Sa isang iglap, natunaw ang lamig at gutom sa sikmura ng lolo. Napalitan ng init ng mas masustansya pa kahit sa anong sinangag. Dinala siya ni Sergio sa health center, pinatingnan, pinakain ng supas. Kinabukasan, nasa isang maliit na salo-salo na inihanda ng kapitan, ipinaalam ng pamilya na isasama nilang manirahan si Ambo sa kanilang tahanan sa Laguna. May sariling maliit na silid, tahimik na bakuran, at kaagapay na doktor upang mabantayan ang kalusugan. Ipinangako ni Sergio na magpapatayo ng Lolo Ambo Community Soup Kitchen sa mismong kalyang dati niyang hinihigaan upang walang matanda, bata o palaboy na mararanasang sumabog ang sikmura sa gutom.
At ang piso na inabot ni Marco? Iyon ang inilagay ni Lolo Ambo sa isang maliit na frame katabi ng retrato nilang tatlo. May nakaukit na 2 linyang paulit-ulit niyang dinarasal. Minsan, 1 pisong kabutihan lang ang kailangan para matuklasan ang kayamanang di masukat ng halaga, sapagkat ang tunay na ginto ay puso. At ang tunay na kayamanan ay mga bisig na handang yumakap sa iyo pagbalik mo sa bahay. Simula noon, tuwing sumasapit ang dapit hapon at magsasara ang kalyang iyon ng Binondo, nakikita pa rin ng mga dumaraan ang matandang nakaupo doon paminsan-minsan. Hindi na namamalimos, kundi namimigay ng supas mula sa maliit na thermos kasama ang apo. Sa bawat mangkok, may nakakabit na baryang piso, simbolo ng munting pag-asa na pinalago sa puso ng batang unang pag-aalala na si Lolo Ambo ay may pamilya, may pangalan, at higit sa lahat, may karapatan na mabuhay ng may dangal. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.